So, ito yung before niya, no? So, kung mapapansin nyo, pag inikot mo siya, no? Pag inikot mo siya, nagkakaroon ng paghinto ng ano, plug. Tapos, kapag inaano mo to, inaatras, maingay siya, no? Yan. So, ito yung issue niya. Yan yung hahanapin natin. Ito naman yung pagkatapos. Oh, di ba? Ang smooth na nung play niya, no? Ayos. Oh, di ba? Ayan. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, tara. Ayan. So, gusto ko lang i-share yung experience ko dito sa motor na Rusi DL150. Bali kung makikita nyo, ito lagi yung minsan nasasama sa vlog natin, no? So, isa sa mga issue na hindi ko pa pala na-share sa inyo is yung dito sa may bandang likod niya. Kung mapapansin nyo to, ayan, pag iniikot mo siya, tumitigil agad. Tapos may maririnig kang maingay. Ayan, parang ik-ik sound. Ganun. Lalo pag inaatras mo siya, parang tit-tit, gumaganon. Yun. So, ano nga bang kadalasang problema na nangyayari pagka ganito? So, ito, simpleng-simple lang yung pinaka main cause nito, no? Kasi ito, bago na yung, ano nito, brake caliper sa likod. Tapos, ganyan pa rin. So, pinalitan ko na kasi ito dati at ganyan pa rin. Kaya iisa na lang yung pinakasalarin dito, no? Kaya, ang gagawin natin ngayon, babaklasin natin to. Okay. So, dito, madali na lang naman baklasin yan. Kayang-kaya nyo na rin yan, no? Yan, kaya pinas forward ko na. Yan. Short lang tong video natin dahil sharing lang naman to. So, ayan. Gagamit tayo ng 5mm na ano, Allen wrench or socket type. Tapos, papalitan natin siya ng ito, rotor disc na pang Mio or beat na 4 holes. Ayan. So, luwagan natin. Kasi ito mga bro, sumasayad siya, no? Pagka kasi mga ganun, nagpalit na kayo ng caliper o naglinis na kayo, na-align nyo na ng maayos, tapos ganoon pa rin, pwedeng angkos kasi yung rotor disc. Sa katagalan, nagkakaroon talaga ng konting bengkong yan. Tulad nito. Ito, pag tinapat natin yung bago dun sa luma, mapapansin nyo, may maliit na distansya. Kaya kapag umiikot sa portion na may bengkong, talagang tumitigil siya, no? Yan. Yan yung gagawin natin ngayon. Ito, direct to the point agad yung tutorial natin. Tsaka sharing lang din naman kasi to. Ayan. Para lang dun sa mga hindi pa masyadong kabisado or ma-encounter yung ganitong problema. At least, hindi na kayo mahirapan, di ba? At pasensya na rin para mga bro dahil medyo ma-echo dito sa area na kung nasaan ako ngayon. Kaya pagpasensya nyo na yung echo. So ito, pansinin nyo itong mga gap. May mga part na magkakadikit, may part na may maluwag. Yun kasi, yung luma is medyo bengkong na siya. So, hindi mo siya makikita ng visual, no? Sayang nga at hindi ko nakuha yung glass. Dun sana natin ipapatong. Hindi ko lang mahanap. Para sana mas flat. Ayan, so, dito, kabit na natin siya. Balik natin yung mga 4 na Allen bolt. Yan, ikabit na natin. Pero dito, may na-encounter akong problema. May na-encounter akong problema dito. Ayan. So, habang hinihigpitan ko siya, napansin ko na ayaw sumakto. So, ibig sabihin, hindi akma yung butas. No? Kaya ang gagawin natin ay bubutasan muna natin siya. So, hindi ko na naipakita yung pagbubutas, pero gumamit ako ng drill bit. Papakita ko na lang yung size. Ayan. So, nung nabutasan ko siya, ganito na. Ayan. Pinalaki ko ng kaunti. No? Ayan. So, papakita ko yung size ng drill bit na ginamit natin para alam nyo rin, no? At may idea kayo. Metal drill bit pala yung ginamit ko. Ayan. So, after ko siyang mabutasan, ayan. So, ito, tuloy natin. Yung mapapansin nyo. Ayan. So, hindi ko siya pinlag agad kasi meron talaga siyang, konting ayaw mag-fit talaga. Kaya, ayun, pinakita ko rin sa inyo. Para pagka nakabili kayo nito at ayaw mag-fit, at least alam nyo na yung gagawin. Okay? So, ayan, lagay na natin. So, madali lang naman yan. Pagtatapat-tapatin nyo lang. Yan.
At mapapansin nyo, madali ko na lang siyang maibobolt. Kasi nahirapan akong ilagay yung mga bolt niya kasi ngayon nga, hindi sakto yung butas dun sa thread nung sa mags. Tapos, double check natin kung nakalapat na ba talaga. Okay? So, ayan. So, kung mapapansin nyo, lapat na siya dun sa mags. Ayan o, ilawan natin. Ayan o. Yun. So, make sure straight na straight yan. At walang maluwag kasi pag medyo lumuwag yan, madidisalign ulit yung inyong rotor disc. So, ayan. So, tara, kabit na natin. Ayan. Sa pagkakabit, so, kung paano nyo siya kinalas, ganun nyo lang din siya ikakabit. Okay? So, ayan. Kabit na natin. So, mag-isa ko lang kasi kaya medyo nahirapan akong i-sentro yung sa may spacer niya sa loob. Pero, kinaya naman. Ayan. So, paunti-unti lang hanggang sa maisalpak natin siya. Ayan. So, hanggang mailagay na natin. Tapos, susubukan na natin pagtapos nating isalpak to. Ayan. So, adjustment sa kadena. Okay. Ayan. So, ayan. So, okay na yung play ng kadena. Ayan. So, check na natin. So, pumasdan nyo na maigi Oh, di ba? Oh, di ba? Ang smooth no? Oh. Ayan. So, kung bakit sumasayad yung sa may caliper, dahil po yun sa rotor disc. Ayan. Ngayon, kung nagpalit na kayong rotor disc at ganun pa rin, so, check nyo rin yung brake pad nyo, baka medyo hindi siya align. Pero, napaka-imposible naman nun. Kasi pag na-align nyo ng maayos, okay naman na yan Ayan, so, okay na tayo. Tapos ulitin natin. Ayan smooth na smooth siya, di ba? Ayan. So, kadalasan talaga nasisira yung rotor disc, kaya, yun. So, dito sa Rusi DL150 na to, ayan, pinalitan natin siya at naging smooth na. Ayan, so, maraming salamat mga bro sa inyong panonood. Sana nakatulong to kahit papaano, no? So, sharing lang to mga bro. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. Salamat.